Labanan na ngayon ng mga kakamping at nakakalurkey ito, 'no? Kasi itong si, Attorney Rowena Guanzon ay, of course kakamping ito, 'di ba? Isa siya sa mga pinanggigigilan ng mga DDS lalo na nung 2022 kung saan ito ay sumasama sa grand rally ni BFF Lenny ng mga kakamping at grabe niya balahurain nun si Marcos Jr., 'di ba? Ngiwi-ngiwi siya, uminom siya ng coke, minumura niya, magnanakaw, ganyan, magbayad muna kayo ng inyong ng estate tax, yung 203 billion, walang naniniwala, akala natin urban legend lang yun, di ba? Dahil nga sa tingin natin ang mga kakamping nun ay wala lang ginawa kundi manira lang sa mga Duterte, sumapi pa or nakipag-tandem pa ang mga Marcos sa Duterte. So akala natin mabubuting tao itong mga Marcoses. Only to find out na nagsasabi pala ng totoo si Attorney Rowena Guanzon na adik pala talaga yan si Ngiwi. So natauhan tayo. Again, kung bakit na-appreciate ng mga DDS si Attorney Rowena Guanzon na isang kakamping, ay dahil nga consistent siya of all the pinklawans na anti-Marcos talaga. So, yung iba kasi, bumait. Katulad ni Risa Virus ngayon na mukhang ito ang pinaringgan ni Attorney Rowena Guanzon, ni Mami Bing. Na gumanda lang sa PhilHealth, bakit nandambong, mandarambong rin? Si Sisa kasi, si Senator Risa, ay nabago ang tono. Di ba? Bakit sumusuporta to sa gobyerno na ganito? Inutil, pinaghihinala ang nagpupulvoron, korakot, pero hindi bumabatikos. Panahon ni Tatay Digong, grabe ang ingay nitong si Sisa Virus, si Senator Risa. Hindi ba? Si De Lima rin, mabait na rin ngayon. Si Trililing, ganun din. Mukhang kakonsyaba na ng Marcos government, lalo na sa panggigipit sa mga Duterte, di ba? So, bukod tanging si Rowena Guanzon ang consistent na bumabatikos kay Ngiwi mula pa noong panahon ng kampanya. Kaya nakakita, 'di ba, ng kakampi ang mga Duterte supporters na nagki-criticize kay Marcos Jr. dito kay Rowena Guanzon. So, na-welcome with open arms si Weng Guanzon ng mga DDS and also hindi niya binabatikos si VP Sara, hindi ba? Kumbaga, tingin nga niya talagang strong contender ang ating Vice President pagdating ng 2028 and hopefully matuloy ang election sa 2028. Dahil kung dudukturin ang konstitusyon natin, ano ang gagawin ninyo? Papayag kayo. Walang magwawala, walang magagalit. Ano ba? Okay? So, itong si Rowena Guanzon ay nagkaroon ng hindi magandang encounter with the Chinese sa isang mall sa Makati. I think it's the Rockwell Power Plant Mall. Napuntahan ko to, ang ganda dito. Right? Rockwell? Medyo matagal ng mall yan, pero ano yan, mall yan ng mga sosyal, hindi ba? Noong mga panahon wala pang SM Mall of Asia, right? Ano pa yung mga social na mall ngayon? SM Aura, ano pa? Yan pa lang so far. Meron pa bang mga bago? Anyway, yung mga SM malls nga na yan. Pero yung Rockwell Power Plant Mall, I think isa yan sa mga social na mall. Kaya nga siguro may mga magagandang brands dyan, hindi ba? So, nabastos daw si Attorney Rowena Guanzon ng isang incheck dahil sa kanyang pag-ubo na hindi naman maraming beses. Pero, maybe pakinggan natin yung paliwanag niya. Puntahan ko lang yung page niya, ha? Sandali. Ano yan? Ay, oo nga, no? Alam, may warrant of arrest na si Senator Bato sa susunod nating vlog ito, mga kababayan. Oo, sige. Yan yung sinagot nyo sa ating quiz kanina or sa ating pa-blind item kanina. Puntahan ko ang page ni Attorney Rowena Guanzon. Bear with me, mga kababayan. Alright. Saan kayo makakabili ng index card? Ay, ganoon. Index card. Mayaman. Alright. Right? Okay. Andali Nag-vlog siya Ito. Pakinggan muna natin mga kababayan ha. Kung ano ang nangyari talaga. Sandali lang, Mami Bing. Okay, nasaan ang audio? Audio please. Pero bago tong paliwanag niya mga kababayan, panoorin muna natin kasi may nagkuha pala. Ito ang mahirap.
na kapag ka nagkaroon ka ng eskandalo in a public place, meron at meron talagang magti-take ng footage, hindi ba mga kababayan? So, maganda rin na mag-behave tayo kapag tayo ay nasa pampublikong lugar. Otherwise, hindi naman natin, kahit na alam natin na kung walang, tawag dyan, kung walang permiso, ay bawal kang kunan ng video eh. Right? May nalalabag kang karapatan, yung right to privacy ng tao. But still, hindi natin mapipigilan yan. Eh, paano kung talagang skandalosa yung commotion and baka magkaroon ng, 'di ba, ng krimen or something. So, hindi natin mabiblame ang ating mga kababayan or kahit sino pa na mag-take ng video as proof kung sakasakaling may mangyaring malala. Hindi ba? So, let's play muna. No, get the dito. I want you to apologize to me. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you are sick? Who is this man? Is your husband? Why did you marry such a stupid? Ignoramus! Mga pobre! Utang ina mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Jensen! Get his name! I want your name! Wala pong mag-video ko. Wala pong mag-video. Dawn hit a glass. So, sa Rockwell nga mga kababayan, I've been here in this mall, ano? So, siguro, sinita nga siya nung in-check. Bakit, nung umubo siya, bakit ka nasa mall, maraming tao dito, plus, baka yun yung point lang nung in-check. Ba't ka nandito sa mall, kumbaga, indoor ito. Tapos umuubo ka, maraming tao, maraming namimili. So, magsispread yung virus mo, right? Or yung molecules nung kung ano mang meron ka. So, bakit ka nagagala? Ganon, makakahawa ka. Well, mga kababayan, sa Pilipinas, at lalong-lalo even sa Hong Kong, di ba? Shoutout sa mga nasa, even siguro in China, practice naman ng karamihan na nagpe-face mask for your safety. Again, di ba? Hindi mo pa rin masasabi, baka magka-COVID ka pa rin, di ba? Andyan pa rin siguro yung virus na yan or kung anumang viruses. Marami naman ang nagpe-face mask pa rin. Sa Pilipinas nga, dati titingnan ka kung naka-face mask ka, di ba? Parang, may sakit ba to? Pero when I was in Hong Kong, pre-pandemic period, bago po yung pandemic, 2013 pa mga kababayan, yung unang labas ko ng Pilipinas, ay sabi ko, bakit itong mga in-check na ang hilig mag-face mask? Ang sabi ng mga kaibigan kong Pinoy sa Hong Kong, nag-face mask yan, Mau, kasi nga polluted raw. Okay, may mga pollution. Sabi ko, Diyos ko, ikumpara mo tong Hong Kong sa Pilipinas, mas polluted ang Pilipinas. Sa Hong Kong nga, wala akong masyadong dalanghap na na usok ng sasakyan, 'di ba? Kasi malinis naman ang Hong Kong, mga ate at kuya. Sabi ko, ang sesela naman itong mga in-check. That was in 2013. Alright? So, kung may sakit yung in-check or takot siyang mahawaan, maybe he could have worn a face mask. Ganon. Kasi parang, bakit nga naman masyadong Karen yung in-check? Parang, lalo si Rowena Guanzon, I can't blame her for maybe having that attitude or something. Na, hindi mo ba ako kilala kung sino ako? I'm not a nobody here in the Philippines. I am a legislator. I am a lawyer. I know my rights. Yada, 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 yada. I am a known personality here with, I think, 1 million followers na yata to si Rowena Guanzon. Does she have 1 million followers? Maybe we should check. Does she? She does. 1M. Commissioner pa. Nagtrabaho na talaga sa, di ba? Dito pala sa Rockwell, litrato daw muna bago sa kuna. Sa kuha niya sa Rockwell, no? Picture muna bago yung encounter.
medyo mainitin siguro ang ulo ni Attorney Rowena Guanzon, 'di ba? Hard tawag yan, ill-tempered naman siguro siya or whatever. Am I using the right term though? But kumbaga kung may karapatan siya, 'di ba? Hindi mo siya pwedeng sino ka para sumita sa akin tapos nalaman pa niyang foreigner. Alright, sita-sita ka. So in a way, she did the Filipino tawag dyan? A good job or something. She did favor to the Filipinos na kapag may nang mata sa atin, hindi ka pwedeng hindi papalag. 'Di ba? Umubulan ko na isang beses, sisitahin mo ako, sino ka? Wala akong sakit, kumati lang lalamunan ko. Kumain na ako ng matamis or maybe nakaka-allergy yung nakain ko or something, whatever. Kung ano man yung nakakause ng sore throat niya or what. Tapos sisitahin mo ako? Ano tingin mo sa mga Pilipino? Kung may sisita sa kanya, kung grabe na yung pag-ubo niya, maybe the mall staff, 'di ba? Mga siguro sino ba? Yung mga staff nga sa mall, like mga security guards or whoever. Ganon, kung malala na yung pag-ubo mo na nakakatakaw, pansin ka na. Itong foreigner yung sumita sa kanya. Right? Parang ang awkward nga naman. Nga lang mga kababayan, medyo may downside rin itong nangyari. Although, parang ipinaglaban ni Mami Bing yung karapatan ng mga Pilipino. May may magagamit itong incidents sa hindi maganda. Pero pakinggan muna natin saglit ang paliwanag ni Mami Bing bago yung labanan nila ng mga kakampings na bumabati ko sa kanya or 'di ba? Inaaway siya ngayon ng mga kakamping. Kakamping naman siya dati. Kakamping pa rin yata hanggang ngayon. Inaaway na siya mga kakamping, mga pinklawan. So puntahan natin mamaya-maya yung bangayan nila, yung parinig niya kay Sisa, no? Madam Sisa, kasi yung sinasamba ng mga kakamping, yan si Sisa, 'di ba? Kumbaga kung pupulaan siya, pulaan niyo muna yung sinasamba niyong politiko. Yun yata yung point niya. But pakinggan muna natin siya saglit. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang nag-speech ako doon na halos walang pahinga na. Panat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun pag ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao pag ginaganon sila, sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing, you should leave the mall, you should stay at home. Ha? Doon yun nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Guanzon. Gumanon pa nga Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public ka, Rockwell Mall ka. Yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon.
Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation last night. Kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. Okay, so kung ako kaya yung nasa sitwasyon at kung kayo rin na may sumita sa inyong in-check, depende na lang kung paano tayo mag-handle, no? Kasi syempre hindi siya pwedeng gaganon-ganunin, di ba? May reputasyon, may pangalan. Pero sa katulad nating simpleng tao, if someone would do that to me, irapan ko lang. Who you? Sabay alis na. Wala nang iskandalo. Tama ba? Pwede naman, no? Kaya lang she's not an ordinary person nga kasi mga kababayan. She's a lawyer, nagkaroon pa ng pwesto sa gobyerno, and who is this son of a gun na hindi naman taga rito yan sa vicinity ng Rockwell Power Plant Mall. The heck? Kasi dyan, di ba, maraming mga condos dyan. May mga condo building dyan. So, siguro nga magkakakilala yung mga taong nagagala dyan sa mall. So, yeah, may mga politicians na mga nakatira dyan. So, sino ito? So, Pilipina na may asawang in-check. Ganon. Right? And, siguro yung pagkaka-introduce sa in-check, this is a mall na first class. Ang mga pumupunta dito ay mga Pinoy na may sinabi. Baka ganon-ganon, which is true. Hindi ito katulad ng, Hindi ito katulad ng Walter Mart. Or Lianas. May Lianas sa inyo. Or hindi ito katulad ng, Star Mall. Yung mga hindi kasikatang mall, this is Rockwell Power Plant Mall. So, mga big time mga tao dito, 'di ba? Mga mayayaman na nandito. Tapos biglang okay, sabi siguro nila, ganun ba? Sige. Tapos maya-maya may umubo. May umubo din eh. Akala ko ba mga social lang nandito eh. Baka yun yung iniisip ng in-check. No? But again, sa mga katulad natin simpleng tao, maybe hindi naman, pwede natin hindi palakihin yung issue, no? Without causing yung ganyan, yung eskandalo or something. Kaya lang, let's give it to her. She's Rowena Guanzon, hindi ba? Hindi naman tayo. Pero again, dahil dito, maraming bumatikos kay Rowena Guanzon, lalo na yung mga pinklawan, even siguro yung mga loyalista, kasi dati siyang kakamping, pero hindi niya inaaway si VP Sara. Hindi rin niya binabati ko si PRRD. Tapos kadikit na niya ang mga DDS. So galit na sa kanya yung mga kakamping. Ganun na, no? Anong sabi niya dito? United ang mga animal sa pag-atake sa akin. Pero yung amo niyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, hindi pa ayos ang mukha. Ayan na. Sino yung nagnakaw sa PhilHealth at sino yung gumanda sa PhilHealth? Na dati naman ay mukhang madungis, ilang beses pang natalo sa pagtakbo sa pwesto, and then nung nanalo, Diyosa na. Nag-improve na. Nag-glow up mga ateng. Is she pertaining to Risa virus? Kung hindi pa nagnakaw sa PhilHealth, hindi pa ayos ang mukha? Sino baga ang na-appoint before sa PhilHealth? Na naalala ko noon, bago yung elections ng 2016 ba yan? Kailan nanalo si Risa? Was it in 2016 or 2019? Senadora pa siya ngayon. So, kailan nanalo si Risa? Recent, itong huli lang? Anyway, nung naging parang ang nangyari kasi noon si Risa kung na-appoint mo sa PhilHealth, parang naging ambassador pa siya ng PhilHealth or something. Tatakbo na siyang senador, pero bago pala siya tumakbong senador, parang siya yung model ng PhilHealth.
Naaalala ko pa yung suot niya nun, dilaw, tapos may pa-violet. Parang dilima rin ang dating. Na ang mukha ni Risa, kapag ina-advertise ang PhilHealth, say may nakadikit na, ano ba, sa bus, yung likod ng bus kasi minsan ay, ano yan eh, di ba, nilalagyan ng, ng kind of advertisement or imprenta, di ba? Mukha ni Risa ang model ng PhilHealth. So, gamit na gamit ni Risa noon ng PhilHealth. And di ba may mga dispalkong pera dyan na pinaghihinalaang si Risa ang involved? Oh, so si Risa ang tinutukoy na nagnakaw sa PhilHealth? At kung hindi nagnakaw, hindi pa, ay, labanan na ng mga kakamping, tama ba? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.